May mga mommies kasi na they feel the mom guilt kapag lumalabas sila kasi nakaka-guilty rin mag-enjoy. May mga ganong mami na minsan nagigilty sila pag nag enjoy sila tapos hindi nila nagagawa yung mga responsibilities na dapat stuck lang sila sa loob ng bahay. So, let's cut that kind of idea because we are humans too. Napapagod, nahihirapan at nasasaktan kaming mga mommy. We are trying to hold all things together inside the house as much as we can, but please realize that our responsibility is so big na sometimes we need a time off. Hi mga sis! Welcome back to our podcast. Hey sis podcast! Kami na naman ang inyong paboritong sister trio, Robs, Rose, and Joy. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang topic natin from last episode, yung mom guilt. So, we tackled about mom guilt, yung about sa social media, yung mga peer pressures and all, yung mga expectations. And now, we will jump sa question na paano mo pinapaalala sa sarili mo na sapat at mabuting nanay ka? Ayun. So, kayo, anong mai-share ninyo? Siguro ako, I actually have this conversation with my bestie. Kasi yun yung time na bago ako umuwi ng Pilipinas way back 2023 to stay with my kids. Mm. Dahil nga naiwan sa Pilipinas si Ate Iwa at si Ate Aya. And then, before it happened, I was really parang blaming myself for what happened sa between our relationship with my kids and yung struggles na pinagdadaanan ng mga bata nung time na yon. And then she told me na this words. Sabi niya, tigilan mo na yung palagi mong paninisi sa sarili mo. Sabi niya, it's not your fault all the time. And it hit me hard. Kasi may ganun talagang sense ang isang nanay na sinisisi natin madalas ang sarili natin kapag ka may mga nangyayaring hindi maganda sa mga anak natin. Which is, hindi naman siya dapat talagang ganun. May mga scenario kasi and may mga situation na out of our control na it just needs to happen. Parang nung nagkalayo kami ng mga bata, ang usapan every year uuwi kami para meron kaming time with them para makapag-bonding kami. But pandemic happened. So, it put us in a situation na hindi namin talaga nakikita yung isa't isa for almost 3 years. And that's a long time. Nung sinabi sa akin to ng best friend ko, na-remind ako na hindi ko kasalanan na nagkaroon ng pandemic. So may mga mami na may pinagdadaanan na you have to realize as well na hindi mo kasalanan palagi. May mga nangyayari talaga na hindi natin maiiwasan, na hindi natin pwedeng pigilan. It's actually a will of God na it's for them to learn and it's for us to learn as well. And kasi dahil sa nangyari na yun na nagkalayo kami, nagkaroon ako ng realization and it made me a better mom. Masakit yung mga nangyari. Pero it reminded me na mabuting nanay naman ako. May nagawa akong mabuti sa mga anak ko. I just have to appreciate myself. I have to remind myself kung ano yung mabubuting nagawa ko sa kanila para ma-realize ko na okay lang naman pala lahat. Na nag-overthink lang pala ako. Kasi nga, tinatry ko ngang ipwesto yung sarili ko sa expectation ng mga nanay nowadays. So, ganun ko siya nakikita na, ganun ko napapaalala sa sarili ko. More on appreciation sa sarili, Yeah. sa mga nagagawa natin. Ganon. Ako din same sa part na yan kasi 'di ba recently na hospital si Ocean. Grabe yung mom guilt kasi 'di ba na UTI siya. So parang
sabi naman ng doktor, ano normal siya sa nangyayari sa mga baby girls nga, ganyan na. Minsan hindi daw talaga na, tawag ito, hindi naiiwasan. So parang sa akin, nung time na yun, I should have done this, I should have done that. Pero, wala nandun ka na sa situation na na-hospital na siya kasi mataas na yung bacterial infection niya, yung ganyan. So parang sa akin, nung time na 5 days na siyang nilalagnat, hindi pa siya na hospital, parang napapano ko sa sarili ko na, ano bang ginawa ko? Alam mo yun, yung mom guilt talaga na lagi kanyang ini-strike sa utak mo na hindi ka enough, na Mm. parang wala kang nagawang tama. Pero hindi ka pwedeng mag-breakdown kasi may bata ka din na inaalagaan, 'di ba? So parang kapag ka umiyak ka, umiyak siya, di mas papansinin mo yung anak mong may sakit, ganyan. So parang sa akin, paano ko nare-remind yung sarili ko is, ano lang, palagi kong pinapaalala sa sarili ko na I'm doing my very best. Na kung ano lang yung kaya kong gawin, alam ko sa sarili kong best ko yun. And Mm. every single day na kapag ka nafe-feel ko yung ganyan, yung mga mom guilt, ano, like kong nire-remind yung sarili ko na this won't last forever. Na ito Yeah. yung time na kasama ko si Ocean, 6 months siya ngayon. Hindi to habang buhay, 6 months si Ocean eh. Kahit gustuin natin yung mga nanay na magstay sila na ganyan lang sila kaliit, ganito lang muna sila, hindi pa, yung ikaw pa yung gustong gusto nilang makasama. Pero yun yung palagi kong nire-remind sa sarili ko, ginagawa ko yung best ko kasi alam ko darating yung time na hindi to, na matatapos din to. Darating Mm. yung time na si Ocean gusto niya yung makasama mga friends niya na, nasa labas na siya, ganun. So yun, ganun ko nire-remind yung sarili ko na I'm doing my very best. Ganun. Yun naman sa akin. Siguro sa part ko naman, ang ini-instill ko is, hindi pa naman ito yung last day mo everyday. Kung nagkulang ka today, tomorrow, Yeah. tuluan. Parang ang sa akin, you can always make time to bawi. Wow, so konyo. Pwede kang umawi. Kunyari, for example, kung today masyado mong ginalingan sa trabaho mo, kinabukasan galingan mo naman sa anak mo. Mm. Ganon, yun naiisip ko. Like, for example, kapag ka nakita ko sila, lalo na si Aaron, di ba, very expressive. Lalabas lang sila, na nandun kami kila mama next day, lumabas lang, naglakad-lakad lang dun sa parang green fields, ganyan. Tapos sasabihin niya, parang, I had so much fun, mommy. Parang, yung gano'n na very pure ang heart. Mm. Pero pagka nabigay mo yung gusto na hindi naman extravagant yung, hindi man talaga nila kailangan ng mga mamahaling gamit, kahit si quality time itself. Para siyang Yeah. kami ni Tony, yun yung ano kasi namin, love language, quality time. So kila Aaron, kila Anya, yun yung nagmamatter sa kanila kapag ka may time ka to play with them, may time ka na parang kapag gumagala ka or lalabas lang kayo, maglalakad, or you allow them to play with the scooter, yung mga ganyan. Sobrang saya na nila dun sa part na yun. So parang, pag nakikita ko yung smile nila, pag nakikita kong tumataba sila at panay ka sa mga groceries namin, parang nabibigay ko naman yung pangangailangan nila at hindi naman tayo nakukulangan dyan sa part na yan. So parang it compensate din as well na okay lang sometimes na magbigay ako ng oras sa trabaho kasi ito din yung ano namin, bread and butter namin para ma-provide yung lifestyle na gusto din namin ibigay sa kanya. Kaya minsan konting simpleng yakap lang ni Aaron, simpleng kiss. Like for example, nung na-hospital din si Azzy, tapos tanghali ako aalis, tapos midnight na ako uuwi eh. Kasi lagi ako uuwi para kinabukasan, dala-dala ko yung mga kailangan nila Tony, tsaka ni baby. Tapos pagka uwi ko, laging sasabihin, Mami, I miss you. Mami, I miss na sahagyan sila, kikiss yan sila. So parang sobrang sarap matulog kasi, Mami, I want to sleep beside you. Yung mga gano'n na parang Mm. isip na, Mami, you're so long. Parang it take you so long to go back here sa house, yung mga gano'n. Parang di mo narinig na nagreklamo sila na, bakit ngayon ka lang? Parang gano'n, di ba? Gusto ko lagi sa kanila yung happiness, yung smile nila, yung pureness ng heart nila na parang, at least, Mommy, you're here. Parang gano'n. Mm. Doon mo mafe-feel na parang everyday, pwede kang bumawi. And which is yun yung maganda na parang, di ba nga pag tayo, nagkakasala tayo sa mga anak natin, ito yung pinapractice ko din na magsusorry din ako sa kanila. Sila din, Yeah. realize nila sa'yo na, Mami, okay lang kahit magkamali ka, tanggap kita. No.
Parang Mm. yung mga love nila, pagka kunyari pinapagalitan mo yung mga bata, mga ganyan, mareremind ka na, it's okay, mommy, I'm sorry, yung mga ganun. Maaano mo sila. Doon mo mafe-feel Totoo. na parang, okay lang pala na kunyari kung napagalitan ko rin sila, para o kaya nagkamali ako, mahal pa rin ako ng mga batang ko. So, minsan yun, yung mga ganong bagay, sapat na yun na parang manggagaling mismo sa anak mo. Nakakagaan Yes. ng puso yun na parang hindi mo kailangan ng ibang value ng manggagaling sa ibang tao. Sasabihin na, doing great job. Kahit yung sasabihin ni Irot, you great job, mommy. Well done. You did it. You did it. I got you. Yung mga ganun ni Irot tsaka ni Anya. So, okay na sa akin, nare-remind ako doon na parang I'm doing my best. Parang sa kanila, the best mom ka pa rin. Kahit alam mo sa sarili mo na kulang. So, yun yung Yeah, totoo yun. masarap sa... Validation kasi siya from your children. And Oo. more than enough na yun. Yeah. Hindi natin kailangan na parang ma-reward tayo ng mundo because of becoming a great mom. Enough na yung marinig natin sa mga anak natin. Kasi I heard one time kay Asia. Sabi ko sa kanya, Asia, I can't cook. Paano yan? Wala kang food. Sabi niya sa akin, it's okay, mommy. I still love you. Pagka naririnig mo yung anak mo mismo na nagsasabi ng ganun, it's like, parang na-lift yung sobrang bigat ng dami mong iniisip na, okay, I know I'm doing good kasi tanggap naman ako ng anak ko eh. Mahal pa rin naman ako ng anak ko. So, more than enough na yun for us as a mom. Then, about dyan, ano ba yung mga ginagawa natin para malagpasan naman natin yung mom guilt? Ano yung mga steps na ginawa nyo para malagpasan nyo yung mom guilt na yan? Meron ba kayong mga certain scenarios? Well, ako siguro meron akong ginawa. Recently kasi to. Very recent lang. Nag-social media break ako. And it helped me a lot. Kasi, nung inalis ko yung sarili ko sa social media, nagkaroon ng time yung sarili ko mag-relax. And nagkaroon ako ng time to really read the Bible, to have my devotion, to focus on myself, and to reflect on on the positive things that I am doing for my family, especially for my children. Kasi, yun nga, kapag ka nasa social media ka nga kasi marami kang nakikita, marami kang nare-realize na hindi naman lahat applicable and pwede mong gawin. So, nung nag-social media break ako, I learned to appreciate myself Mm. and to really remind myself that I am lovable. Na kamahal-mahal ako at dapat kung ganun ako nakikita ng mga anak ko, 'di ba? Kung ganun tayo nakikita ng mga anak natin na mahal nila tayo, dapat tayo mismo mahalin natin yung sarili natin. Kasi how can we give love to others if we don't have love for ourselves? Yeah. So dapat it's like it should be like an overflow of love to your children. Kapag kulang ka ng pagmamahal sa sarili mo, ang toxic ng lumalabas sa'yo. Pero pag punong-puno ka ng pagmamahal, na na-appreciate mo yung sarili mo, and you fill yourself with positive thoughts that you are more than enough, you're just doing great, your children loves you, kapag nagfo-focus tayo sa mga ganong bagay, mas nagiging positive yung outcome, mas nakikita ng mga bata yon. And mas nararamdaman nila yon. If you feel your love tank full enough, that it is overflowing. It is so natural for you to spread the love to those people who surrounds you. Eh, sino ba nagsusurround sa atin? Mga anak natin, asawa natin. Kaya mas madali para sa atin na mag-express ng love kasi pinupuno muna natin yung sarili natin. So, fun fact, yung daliri ko, automatic siyang pumipindot kung nasaan yung Facebook. When Ano, that's so weird talaga. Sabi ko, oh my goodness, ganito na ako ka-addicted sa social media. muscle memory yata ang Oh, tawag dun, nasa ano. memory siya. I was like, watching TV, tapos, matik, pumipindot, hindi ako nakatingin sa phone ko, tapos, diretso yung daliri ko gumagano sa screen. Tapos, ano siya, inobserve namin siya for a week. I was doing it for a week before ko siya na-overcome talaga na, uy, hindi na ako naghahanap ng Facebook, hindi na ako naghahanap ng gano'n ng ganyan. You know, kayo ba, paano nyo ba to nalagpasan?
I know everyone is still going through it, pero may ways naman eh. Paano natin to malalagpasan every single time? Ako ano eh, mahirap siya. Mahirap na mahirap harapin yung mom guilt eh. Kasi minsan, alam mo yung nakasanayan na siya ng utak mo, na akala mo parang normal na siya. Yung alam mo yun, Yeah. yung straining na siya sa utak mo. So ngayon, parang sa isang linggo, minsan nakakalimutan mo na huminga. Ganon. And one thing na kahit isang beses lang sa isang linggo, ma-refresh ka lang, yung validating yourself is very important. 'Di ba? Na maisip mo para sa sarili mo na na kailangan ikaw din mapansin mo din yung sarili mo. Na hindi Mm. pwede palaging sila na lang, yung asawa mo na lang, yung anak mo na lang. Kasi totoo eh, sabi nga ni Ate Robby, 'di ba? We cannot give what we don't have. So kung ikaw mismo, gusto mong matutunan ng anak mo, i-validate niya yung emotion niya, pero ikaw hindi mo alam paano i-validate yung emotion mo. So ako may mga time na ayan, nandyan ako sa mom guilt, na stress na ako, ang daming mga tumatakbo sa isip ko. Kung kailangan ko umiyak, iiyak ako. Kung kailangan ko makipag-usap, makikipag-usap ako. You have to express yourself eh. Hindi mo pwedeng ikip ng ikip Doon kasi pumapasok yung postpartum depression eh. Kapag ka yung overloaded ka na sa emotions mo. Tapos hindi lang kasi pag naging nanay ka, hindi lang naman emotions mo yung yung nararamdaman mo or na nangyayari sa'yo. Pero pati yung everyday na routine mo. So parang hindi ka na nga okay emotionally, tapos meron ka pang kailangang isipin. So, wala na. Napuno ka na-overwhelmed ka na. Ang ending, ayan na, papasok na yung depression. Kasi dumadating din naman sa time ko na naiisip ko yun eh. Parang, alam mo yung thought na gusto mong pumunta sa malayong lugar nang mag-isa ka. Yeah. Pero mm. ayaw mong maiwan yung anak mo. Di ba True. ang weird? Exactly. Yung depression ka, ganyan. Tapos gusto mong mapag-isa ka pero ayaw mong maiwan yung anak mo. Hindi Gusto mo mo kasama kaya. mo pa rin siya. Hindi mo din kaya. Pero yun yung nangyayari sa akin minsan na parang gusto ko mapag-isa na naman. So kapag nandyan na ako sa moment na yan, kahit anong mangyari, may kipag-usap na ako kay Carlos na ito yung nararamdaman ko na naman lately, napapagod na naman siguro ako kasi physically draining pagiging nanay eh, 'di ba? Whether working ka or not, nakakapagod siya. Ayun, yun naman sa akin, validating yourself talaga and acceptance na hindi mo kayang gawin lahat. Na kailangan mo din manghingi ng tulong kung dapat kang manghingi ng tulong. Huwag kang maging superwoman na yun nga, Yeah. pumapasok dun yung expectation niya, dapat ganito ka, ganyan ka. So, wag mo ipilit yung sarili mo na dapat kang maging ganito. If kailangan mong ibawasan yung mga loads mo, bawasan mo. Kung hindi mo kayang gawin ngayon, wag mong gawin. Magpahinga ka. Kasi yun talaga yung very important sa pagiging nanay. Ayun. Yun lang Yeah. yung sa akin. Yun. Kung kay ate appreciation, sa'yo validation, and appreciation, sa akin naman pahinga, yun lang. Pahinga lang. Mm. Kasi yun yung na-experience ko nung mga nakaraan, di ba? Pagka kulang ka sa pahinga, nahanginan mo yung utak. So, Mm. kapag ka ubus na ubus ka na, ano pang ibibigay mo? So, sometimes yun, kailangan mo talagang ibalik sa, love yourself first. Parang, you cannot outgive eh. Kung si Lord, syempre we cannot really outgive God, pero si Lord talaga ibubuhos niya sa'yo. So, Yeah. kapag ka ikaw, ubus na ubus ka na, lapit ka kay Lord, doon ka humingi, Yeah. doon ka magpapuno. Kasi, you cannot give eh, kapag ka ikaw mismo, ubus ka na. So, sometimes kapag ka, kunyari, bigyan mo ng oras yung sarili mo, like, si Tony nga, lagi ako tinutulak. Pero yun yung, katulad ng sinabi ni Joy, na gusto mo umalis minsan mapag-isa ka, kasi nga, gusto mo magkape, gusto mo ng katahimikan, pagka lahat chaotic na. Pero yun, gusto mo rin, pagka kunyari, nasa mall ka na, hanapin mo rin sila. Parang, ay, wala ito yung gusto ni Anya, yung mga ganon. Hanapin mo rin sila eh. Pero, minsan si Tony talaga pinupush niya ako, magkape ka, lumabas ka at least once a week. Pero until now, di pa rin nagagawa sometimes, di ba? Hanapin ko pa Joy, tara Joy. Pag kasi Joy, hindi niya ako sinama, di walang walang mommy day out. Mami Leo. Pagka kunyari mommy day out namin, pag nandun kami kila mama, yun, kasama pa rin yung mga chikiting. Edi mommy day out with kids. Wala pa rin. Pero at least, yung ang sa akin lang doon, nakapaglakad-lakad ka,
Mm. ano mo yun, parang na-evaluate mo mismo yung sarili mo. Parang, saan na ba ako ngayon? Parang ganyan. Tsaka yun, pahinga. Pahinga, not in the sense na parang pwedeng tulog yan. Hanap ka ba ng mahabang tulog? Hanap ka ba ng ganung oras? Minsan sasabihin ko ito na sobrang pagod ako ngayon, patulugin mo ko ng mahaba. Like, hanggang tanghali, hindi niya ako gigisingin. Parang pipigilan niya yung mga bata na pumasok sa kwarto, yung mga ganun. Or else, pwede rin na parang mapag-isa yung mom time, mommy time. Parang me time mo muna. Magkakape ka ba? Or gising ka lang na maaga kasi kami minsan nito ni kung after na ng mga works namin, minsan man doon kami, kakain kami ng lugaw sa madaling araw, tapos manonood ng movie, o kaya ng Netflix, na isang episode, mga ganyan. So parang, yun yung me time mo, or pwede ding date ninyo na mag-asawa. Parang Mm. pakahingahan nyo pareho. Na ito Yeah. nangyari, ganyan. So, kailangan talaga siya. Pahinga lang. Rest ka Mm. lang. Kapag napagod ka, pag punong-puno na, pause. Rest. Yeah. Parang yun lang ang kailangan. Kasi, and also, yung guidance ni Lord, yung presence niya, na punuin ka while you are resting. Hindi kailangan na 24 hours, dapat ba tulog ka? Hindi naman ganun eh, di ba? Parang, minsan kahit 1 hour lang, 2 hours, si Lord ang magpupuno. Lalo na pag humingi ka talaga ng guidance. So, yun. I think yun yung mga, magaganda yung mga na-share. At least makaka-relate sa atin yun. Yung mga tao, yung mga listeners na nakaka-experience nito. Kasi baka di na nila alam paano sila babalik dun sa, ano paano ko ba maiaayos tong mga thoughts ko? Paano ko ba Mm. Mm. matatanggal tong mom guilt na to? Kasi it really takes time para matanggal. Kahit pag ngayon Yeah. okay ka, pero may mga times talaga na babalik siya na sobrang trigger Pabalik-balik, yes. stronger siya, mga ganyan. So, ito, papunta ako sa next question natin. Kung paano ba nakakatulong or paano makakatulong ang ating mga mahal sa buhay? Like asawa, kapamilya, or mga kapatid, kaibigan, sa isang nanay na may mom guilt. Tingin nyo ba paano sila makakatulong? Ako I'll start with sa husband na alam mo yun, yung ang daming kasing pwedeng gawin ng isang nanay. Yun nga yung kanina yung sinasabi ni ate na kaya nilang gawin talaga in a whole day, na ito yung mga schedules nila na talagang walang pahingahan. Yung talagang ito gagawin ko pagkatapos ito, ganyan, ganyan. So, sa akin, sobrang laking tulong yung si Carlos. Ang dami niyang loads na kinukuha, na siya na yung naglalaba, siya yung naglinis ng kwarto. Parang akala mo may time sa akin na na parang hindi ko na nagagawa yung parang pagiging wife ko. Lagi na lang akong mom. Pero sobrang thankful ako kasi na-appreciate ako ni Carlos na nagmi-meet kami sa mga weakness and strengths namin. Kaya yun yung kanina na nasabi ko, na validating yourself, na you have to talk to someone else, especially sa partner mo. Kasi sila yung magpaparamdam sa'yo na okay lang yan. Kung kailangan mong pahinga, pahinga ka. Kung ako na bahala, ako nang gagawa nito, pahinga ka dyan. Kasi alam din nila na kapag sobrang pagod tayo, rar. Diyan Rawr. lumalabas yung, yung Dinosaur. Oo, yung pagiging dinosaur natin. Kaya sobrang, yun yung lagi kong pinagpipray kay Lord na, Lord, sobrang thankful ako na binigyan mo ko ng, ng support system ng isang asawa na katulad ni Carlos, na grabe talaga yung support niya for me and Ocean. Imagine siya din yung nag-work for us, tapos siya pa yung nagtitake ng other loads, ganun. And isa din is yung sa friends or sa community, sa church community, na sobrang important para sa akin na meron kang nakakausap na mga nanay din, na Mm. ma-realize mo yan. Ito din tayo sa pamilya natin, yung tayong mga nanay na. Sobrang important na napag-uusapan siya. Kasi mababalidate yung sarili mo na, ay, ano pala, normal lang pala yung nararamdaman ko. Hindi lang pala ako nag-iisa dito sa journey ng pagiging nanay. Kaya, sa lahat ng mga narinig ko na kwento, pati ikaw ma-encourage ka na nababawasan yung stress mo, nababawasan yung mom guilt mo. You just have to be, in that situation, na sa reality ka, isipin mo lang kung ano yung nasa present mo. I-remind ka ng mga taong yun na okay ka lang. Wala kang masamang ginagawa. Just
yun, you just have to rest, you just have to talk to people na nagsusupport sa'yo, yung pamilya natin. And yun yung sa akin, na sobrang nakatulong talaga. Siguro ako yung kay RD din. Same. Same lang naman siguro. Kasi si RD naman din kasi, as a husband, he's very good with words of affirmation. Lagi niya talaga ang sinasabihan na, ang galing-galing mong mami, na-appreciate ka namin, makita mo rin yung sarili mo na marami kang nagagawa for us. Lagi niya sinasabi yun na, paano kami pag wala ka? Paano kami kakain? Paano kami mabubuhay? Hindi daw niya nai-imagine yung buhay niya nang wala ako. Hindi niya kayang makita yung sarili niya na siya yung nagkumikilo sa lahat and nag-handle ng lahat. Kaya may time na napag-usapan namin yan. Medyo off lang. Kasi parang hindi ko alam kung sino nagtanong nun. Basta sabi, anong gagawin nyo pag nawala si mami? Paano kayo mabubuhay? Sabi talaga ni Asia, I can't live without mommy. Sabi ni Asia yun. Sabi ni Asia, who will cook me food? Cute. Who will food talaga? Sabi ko, Asia, maaalala mo lang ako dahil sa pagkain. Pero Siyempre, yun yung 'di ba, parang dun ma-appreciate mo talaga sa sarili mo na ang sarap makarinig ng mga ganong klaseng salita from the people na sila yung pinagbubuhusan mo ng time and effort mo. And at the same time, naririnig mo yung mga kailangan mong marinig. Para sa akin, sobrang halaga nun. Tapos yung napag-uusapan kasi siya sa ating magkakapatid na yung nailalabas natin nga yung bigat ng mga dinadala natin, yung mga experiences natin. And then, yung nakakapag-rant tayo, ang laking bagay na talaga niya. Kasi kapag binabottle up lang yun sa sarili, mas nagiging paranoid tayo. No. Kaya kapag ka na-share natin siya, na ilalabas natin siya, nafe-feed natin yung sarili natin ng mga positive thoughts. Kasi, Kailangan natin mag-unwind. Kailangan natin na magkaroon ng different activity. We are humans too. Napapagod, nahihirapan at nasasaktan kaming mga mommy. We are trying to hold all things together inside the house as much as we can, but please realize that our responsibility is so big na sometimes we need a time off. Kaya ngayon ako, ah, pagpasok ng taon na to, sabi ko talaga sa sarili ko, I need to do something na ilalayo ako sa mga negative thoughts. That's why nag-join ako ng volleyball club nga na naglalaro ako every weekend. And it's naman scientific talaga na when you do exercise, like when you move, nagkikreate yan ng hormones, ng happy hormones, na nakakalit go ng mga hindi magagandang isipin. Para I get to have a time for myself, something that I enjoy doing. So, yung mga ganong ginagawa mo, may family ka na nakasupport sa'yo, may mga naririnig ka namang salita from your children, and you have this group of people na support din sa mga hobbies mo. Magandang magandang package para sa isang nanay na nag-go through ng mom guilt. So, yun yung sa akin. Sa'yo naman, sis. sa akin simple lang. Pagka may nag-alok ng help, it's either, ano ba yan, household chores or mag-aalaga ng bata. O sige, labas ka muna, ako dito mag-take care. Kasi nga sa setup namin, kasi lagi kami nasa bahay. So, talagang weekdays, bahay lang talaga kami, nakakulong kami kasi work from home para masisira yung routine namin as workers, masisira din routine ng mga bata. Eh, hindi naman sila mahilig gumising ng maaga, di ba? Mga, ano din sila, mga Call graveyard. center agent. So, masisira yung routine na yun. So, it's either kapag in the middle of the week, kapag kailangan, pag down na talaga yung nararamdaman mo physically, emotionally, and also mentally tired ka because of work, then talagang sometimes, I really need to, parang magsasabi talaga ako kay Tony, lalabas, ganyan. O kaya, kahit matutulog ka lang dito, o kaya sometimes, yung weekend off mo, gusto mong makonsume siya as weekend off. Yung totally wala kang gagawin.
Yung the entire weekend mo, puro pa-deliver lang kayo. Tapos, huwag ka muna maglinis. Sa Monday ka na lang maglinis. Doon mo na lang isabay lahat. Yeah. Lalabas, lahat ng schedule mo or errands mo na gagawin for the weekend, i-move mo na lang siya ng other day. Para lang, yung 2 days mo is off talaga. Kahit hindi mo kailangan lumabas, basta nagawa mo siya dun sa 2 days off mo. I think for me, it's refreshing already. So yun, yung pagtulong ng mga, yung practical help itself, kahit si Tony yung magtitake ng mga household chores na yun, malaking bagay na yun para sa. After natin mapag-usapan yung topic about yung paano makakatulong yung mga asawa natin and pamilya natin, kaibigan natin when it comes to mom guilt. Ngayon naman, let's put it into a biblical perspective. Ano yung Bible verse or prayer nyo na nakatulong sa inyo or sa atin nung nakakaramdam tayo ng mom guilt? Ako na mauuna na ako dito Go sis! Kasi Ilaban mo naramdaman ko yan. yung first baby pa lang, yung parang first time mom mo kasi, di mo naiintindihan yung mga nararamdaman mo, di ba? So, nung time na to, nag-usap kami ng isang asawa ng pastor. And then, kinamusta niya lang ako hanggang sa, yun yung mga naririnig ko sa tenga ko na you're not enough, you're not doing good, you're not a great mom. Which is, hindi mo alam kung ano ba to, postpartum depression ba to, pwedeng mom guilt nang din pala during that time. And then, ito yung verse na sinabi niya kasi sa akin. So, na-remind lang din ako ngayon na sabi dito sa 2 Corinthians 12:9, 12:9, yeah. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ang sa akin doon, lahat kasi tayo, we all fall short in the glory of God, di ba? Wala talagang makaka-attain doon sa glory ni Lord sa pagka-perfect niya na God. Pero nire-remind din tayo dito na whenever we are in our weaknesses, God's sovereign power will always be enough for us. Kasi i-feel niya yun. So, kung bakit tatanungin ng ibang tao, 3 anak mo, work from home ka, wala kayong helper, paano mo nagagawa? Ang masasabi ko lang dyan, it's all by the grace of God. Kung paano yung Yes. marriage namin ngayon, bakit nag-work siya. Marami kaming season na pinag-awayan, mga hiwalayan na chika-chika lang na hiwalayan na tayo pero kung makikita mo yung mga bata, di ba? Parang paano na itong mga batang to pagka naghiwalay kayo and all. Pero alam mo yon kapag sa dami ng seasons na pinagdaanan ninyo, talagang grace lang ni Lord yon. So whether sa mom guilt, specifically for this mom guilt, mas malalagpasan mo siya every now and then eh. Lalo na kapag ka meron kang strong na support system at saka lalo na kung lagi ka nakaangkla kay Lord. Sometimes kasi there were people na hindi alam talaga kung saan pupunta eh. And I would say na if you have God, if you have Jesus in your life, you have everything. And that is Mm. enough. Jesus is enough for every one of us. And you cannot have that kind of like 100% na parang mas-supercharge ka ba ng asawa mo kapag pagod ka? Hindi eh. Ginagamit lang din ni Lord yung asawa mo to fill you up. Ginagamit lang din niya yung mga anak mo to fill you up para mabigyan ka ng positive energy, ma-uplift yung nararamdaman mo and all. And ang ending lang talaga nito, it's always gonna be the grace of God. Yun lang yung parang mapapa-thankful ka na lang din talaga na buti na lang may grace si Lord. Buti na lang yung mercy and grace niya are fresh every morning, every day. Talagang parang willing siyang ibigay sa. I think yun yung nagmamatter. Talaga. Nagpapalakas siya sa lahat ng mga mothers out there. Ikaw ba sis? Or ako ba muna? Ikaw na last. Ako Okay. ano, yung sa akin is yung Psalm 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So every time na nare-remind ako or every time na nagsustrike yung mom guilt, yung mga thoughts na hindi ako enough, I'm not good enough, na ito lang yung kaya kong gawin. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi alam kong kinreate ako ni Lord or He designed me kahit nasa tiyan pa lang ako ni Mama, naka-destined na ako para maging nanay.
So whatever it is na mangyayari sa akin ngayon bilang nanay, planado na ni Lord yun. And it is wonderfully made by God. And I am also wonderfully made by God. Kasi, alam mo yun, yung ang daming ano ito yung shinare ni Pastor Greg sa akin nung time na nag-fellowship na nasabi niya, yung small voice na naririnig natin sa utak natin, minsan isang word lang naman yan nagsisimula eh. Like for Mm. example, yun nga, hindi ako enough. Nagsa-start siya dyan. Tapos ang dami mo nang naiisip, ang dami nang nagbibigay sa'yo ng anxiety hanggang sa lumubog ka na ng lumubog. And that's the work of the enemy in our lives. Magpa-plant lang siya ng maliit na bagay sa utak natin hanggang sa tayo na mismo yung, hala, wala na, nalunod na ako. Kaya we need God more than anyone in this world. Kasi sino ba yung nagbe-bless sa atin? Sino ba yung nagbigay sa atin ng anak natin? Kailangan natin ma-remind na we used to pray about this na kung ano yung magiging future natin. Parang 5 or 10 years ago, nagpipray tayo na, Lord, bigyan mo ako ng mabuting asawa, bigyan mo ako ng mabait na anak, ng isang pamilya na magsuserve sa'yo, yung ganyan. Lahat yun pinag-pray mo. And now, na binigay na sa'yo ni Lord, you just have to remind yourself again na okay lang yan, okay lang kung ano yung nararamdaman mo bilang nanay ngayon or kung ano man yung pinagdadaanan mo, but you just have to go back to God. Kasi si Lord, He will give you strength na yung supernatural, yung mga bagay na hindi natin alam paano nangyayari, paano natin nagagawa ngayon bilang tao, bilang nanay, nagagawa natin because of the strength na binibigay ni Lord. And yun nga yung sinabi din ni Ate Rose na sa grace lang ni Lord, grasya lang ng Diyos kung bakit tayo nakakatayo bilang nanay. And I am so honored na maging nanay ni Ocean at maging wife ni Carlos na this is really a calling from the Lord. Hindi lang dahil naging asawa ka na, parang nag-e-end na yung life mo dyan, tapos na yung purpose mo. No, mas marami pa yung purpose na binigay sa'yo ni Lord ngayon sa calling na binigay niya. Kaya parang mas lalo ka dapat magsumiksik kay Lord kasi mas lalo kang nagfo-flourish dyan kung saan kanya tinawag. So yun yung naman yung may share ko sa Bible verse and etc. Ako yung ano, kasi ito matagal naman na tong gasgas na to kasi lagi naman natin to naririnig at nakikita sa school during our elementary days, lalo na lumaki tayo sa mga Christian school. Pero Yes. ang binigay kasi ni Lord sa akin when I was really struggling with mom guilt, yun nga yung time na wala pa sila Ate Yuwa dito. Binigay niya sa akin yung Proverbs 22 verse 6, which is, it says there, train up a child in the way they should go. For when they are old, they will not depart from it. Sobrang, ang laki ng impact nito sa akin. It reminded me of the certain word, train. Ang sabi ng Lord is, we should train the child. Ibig sabihin, tuturuan natin sila the best way we can, the ways that we've learned, kung ano yung sa tingin nating tama, i-adapt natin yun, and yun ang gawin natin para sa mga anak natin. And dapat kapag ka nakakaramdam tayo ng mom guilt, ma-remind tayo ng sarili natin, ma-remind natin yung sarili natin na God is in control. Hindi natin kayang hawakan kung ano yung mga mangyayari sa mga anak natin. Hindi natin pwedeng diktahan kung ano yung magiging future nila. Kailangan lang natin ay matuto sa mga pagkakamali natin, be the best that we can be. No pressure at all. Kasi we should do things on our own pace eh. Kasi si Lord, at the end of the day, may plano siya para sa mga anak natin. Yes, we do have plans for them. We want the best for them. We always want them to look good, to be well fed, to enjoy life. Pero no matter what happens at the end of the day, kung madapa yan, masaktan yan, mabully yan, or may hindi siya magandang ma-experience sa buhay niya as she grows up or they grow up, it's out of our control. Ang kaya lang natin gawin is yung ano yung kaya nating gawin. Parang inallow ng Lord yun na maging limited tayo para we can be more dependent on Him.
Hindi tayo dedepende sa sarili nating effort na, ako kasi, ako nanay yan, ganito yung ginawa ko, ganito, ganyan, ganyan. Parang, oh, glory to you, mommy. Hindi ganun yun eh. Parang all the glory still belongs to the Lord. Pagka sinabi natin sa mga tao, ang galing naman ng anak mo, nag-graduate siya ng ganito, or sabihin natin, ang galing ng anak mo, alam niya yung ganyan, parang, si Lord lahat yan. Si Lord lahat yan. Wala siya dyan kung wala rin akong Diyos sa buhay ko. Lahat ng wisdom na tinuro ko sa anak ko, it came from the Lord. Kung paano ko siya tinrain, the wisdom I asked from the Lord. Dapat every time na may sasabihin tayo, paano natin haharapin yung mga ganitong senaryo ng buhay, yung mga problema natin sa mga anak natin. Kasi ako, I've been going through with different scenarios as a parent, as a mom. Kasi I have different stages ng mga anak. So, iba-iba yung way na paano ko sila dinidil. And it's so hard to do with her. Kasi I have to deal with a preteen, an elementary child, and magiging adult na anak kasi she's turning 18. Parang imagine, iba-ibang stage yun. And sabay-sabay ko silang ididil. Gano'n siya ka-stressful para sa akin. The only thing that calms me down talaga is itong verse na to. Na ang magagawa ko lang is I can just train them. Teach them what I know. Beyond that, it's all God. I will train them, I will teach them, I will discipline them, I will take care of them, and I will love them the way how God loves me. Kasi minsan, ginagawa natin, we love them the way the world wants us to love our children. Meron kasing certain standards na masasabi nilang great mom ka kapag ganito ka. It's not like that. You're a great mom if you fully depend on what God can do. Yeah. So we should love them unconditionally. And beyond that, it's all Him. Si Lord lahat yun. Siya na bahala. Kung ano man yung magiging kahinat na ng mga anak natin in the future, kung ano man yung the way para natin i-deal yung buhay natin as a mom, it's beyond our control and God is in control. Yun lang. Yun lang guys and thank you for watching. Bye! Bye guys! Okay na ba tayo doon? If gusto nyong maging part ng ng empowerment sa mga nanay, sa mga magkakapatid, pamilya, or kung ano mang aspetong gusto mong ma-share, pwedeng gamitin natin tong platform na to to share that. So, mag-message lang po kayo sa amin or mag-comment lang kayo. You're welcome here. Thanks, So, guys. yan. Thank Hi! you! Thank you for listening. Thank you for Bye! listening.